Mangekyo Sharingan ni Sarada magkakaroon ng sobrang overpowered abilities na kasing lakas ng mga Shinjutsu ng Otsutsuki clan? Hindi nga kaduda-duda na overpowered nga ang Mangekyo Sharingan abilities nitong si Sarada. Even though hindi pa nga inire-reveal sa atin kung ano yung iba't ibang abilities ng Mangekyo Sharingan nitong si Sarada, mukhang ito nga yung magre-reverse ng omnipotence ability ni Ada at magbabalik sa dating buhay ni Boruto bilang Boruto Uzumaki at ang anak ng 7th Hokage. At hindi nga isang hamak na outsider na nagtraidor nga sa Konoha at pumatay sa 7th Hokage. Ang maling paniniwala na pinaniniwalaan ng buong mundo sa Shinobi World. Sa isang video nga na ginawa ko, pinag-usapan nga natin ang bagong Mangekyo Sharingan design nitong si Sarada. At doon nga natin nakita na itong Sharingan nga ni Sarada guys at Senrigan nitong si Ada ay nakita na nga natin noon bilang mga flags ng dalawang faksyon ng Otsutsuki clan sa buwan na magkalaban. At ibig sabihin nga nito maaaring itinadhana nga talaga ang Sharingan nitong si Sarada bilang ang tunay na pangontra sa Senrigan at omnipotence ability nitong si Ada. At ayon nga sa isang theory na aking nabasa, sinasabing nagamit na nga nitong si Sarada yung isa sa mga Mangekyo Sharingan ability niya nang hindi niya napapansin at nare-realize. Maihahalin tulad nga daw ito sa Kamui ability ng Mangekyo Sharingan noon ni Obito, na kung saan sa episode 435 nga ng Naruto Shippuden na-awaken nga ng batang Obito yung kanyang Mangekyo Sharingan at ginamit ito para labanan ng Hidden Mist Shinobi. However, wala nga siyang kaalam-alam sa mga abilidad ng Mangekyo Sharingan at kahit anong experience nga wala din. Instinct o subconscious mind yung umiral dito. Nagawa nga ding ma-activate dito ni Obito yung Kamui pero hindi nga niya alam o hindi niya nga ito sinasadya o pinlano. Ibig sabihin nga maaari nga na kapag na-awaken ng isang Uchiha clan member ang Mangekyo Sharingan nagagawa niya itong gamitin subconsciously kahit hindi niya ito totally alam kung paano gumagana. For example na lang nito guys noong 4th Great Ninja War nga nagawang makagawa ni Kakashi ng isang perfect Susanoo even though never pa nga siyang nagkaroon ng experience na gumamit ng Susanoo before. Unlike Sasuke, Itachi at iba pa na nagsimula nga sa mga exoskeleton lamang ng Susanoo. At mukhang dito nga sa chapter 80 ng Boruto, immediately nga after ma-awaken ni Sarada ang kanyang Mangekyo Sharingan, nagamit niya nga ito kaagad. At posible nga guys na isa nga ang genjutsu sa mga magiging specialty nitong Mangekyo ni Sarada. Noong nagkita nga si Sarada at Sasuke sa chapter 80 ng Boruto, sobrang stressed nga at halo-halong emosyon ng naramdaman dito ni Sarada. Pagkawalan ng Hokage, pagiging kalaban ni Boruto, at iba pa. At dito nga gustong-gusto ni Sarada na tulungan si Boruto. Kaya nga noong nagkatinginan sila dito ni Sasuke, nagkaroon nga ng pause at emphasis dito sa eye contact nilang dalawa. At posible nga na subconsciously, even though hindi sinasadya, dahil nga sa feelings at kagustuhan nitong si Sarada, kusang ang nag-activate itong Mangekyo Sharingan niya, na kung saan dito nga natin nakita yung pattern. At maaaring nag-cast nga ito ng isang ultimate genjutsu towards dito kay Sasuke. Isang genjutsu towards kay Sasuke para i-resist o kontrahin ang epekto ng omnipotence ability ni Ada dito kay Sasuke. At ito nga yung maaaring dahilan kung bakit walang patumpik-tumpik na tinulungan ni Sasuke si Boruto even though alam niyang sa utak nga niya kalaban si Boruto ng Konoha. So maaari nga guys na yung potential nga nitong Mangekyo Sharingan ni Sarada at the same level sa Koto Amatsukami ni Shisui Uchiha. At pwede nga guys na baka Koto Amatsukami nga din guys talaga yung nagawang gamitin dito ni Sarada na umepekto nga dito kay Sasuke. Kaya nga no matter what, sinunod nga ni Sasuke si Sarada na tulungan dito si Boruto. Kaya nga siguro nagtataka dito si Momoshiki kung nasa tamang pag-iisip pa nga ba si Sasuke nung mga oras na to. Kasi nga apektado nga si Sasuke ng omnipotence at alam niyang kalaban si Boruto na pumatay nga sa 7th Hokage. Pero tinulungan niya pa rin dito si Boruto. Ganito nga rin guys yung nakita natin sa 4th Great Ninja War. Kahit nga kontrolado ni Kabuto noong 4th Great Ninja War ang mga Edo Tensei Shinobi tulad ni Itachi Uchiha, gamit nga ang mata ni Shisui na itinago nga ni Itachi sa loob ng katawan ni Naruto, nagawa nga niyang kumawala mula sa kontrol nitong si Kabuto. Well, naging posible nga lang itong pangyayari na to dahil ang Koto Amatsukami Genjutsu nga ang itinuturing na pinakamalakas na genjutsu ng Uchiha clan na siguradong kahit kay Itachi, Sasuke, Fugaku at kahit nga siguro kay Madara epekto ito. At kung makikita nga natin itong abilidad ni Ada na omnipotence, ito nga ay more on swapping memories, swapping the lives of Boruto and Kawaki, na pwede nga rin nating maikumpara sa Koto Amatsukami. Na tulad nga ng omnipotence kapag ang isang tao nga naapektuhan ng Koto Amatsukami, hindi nga rin niya marirealize na nasa ilalim pala siya ng isang genjutsu. Total brainwash nga din ang mangyayari dito na para bang omnipotence. Ang Koto Amatsukami nga basically kayang gawing kakampi ang kahit sinong villain o kalaban. Kaya nga inattempt din noon na gamitin ito ni Itachi towards kay Sasuke. Pero hindi nga ito naging successful dahil sa kanya nga ito nagamit during the 4th Great Ninja War. Pero hindi nga natin maikakaila na maihahalin tulad talaga natin itong Koto Amatsukami sa omnipotence na pinapalitan nga ang
memories ng isang tao at nagbibigay din ng katulad na outcome sa Koto Amatsukami. Pero dahil isang godlike ability nga ang Omnipotence, unlike Koto Amatsukami nga ay kayang umepekto ng Omnipotence sa buong mundo, habang ang Koto Amatsukami nga ay gumagana lamang sa isang individual at a time, at meron nga itong cooldown na 10 taon bago muling magamit, at posible nga na namana nitong si Sarada ang Koto Amatsukami, or kung hindi man, at least isa nga itong Mangekyo Sharingan Uchiha ability na kasing lakas o di kaya mas malakas pa sa Koto Amatsukami. Considering na Omnipotence ang katapat nitong si Sarada, hindi nga malabo na mas malakas pa o mas mataas na uri ng Genjutsu pa, or even Shinjutsu yung kapangyarihan na nagre-reside dito sa loob ng Mangekyo Sharingan niya. At ito nga siguro yung nagamit ni Sarada kay Sasuke nang hindi sinasadya, at mukhang dito nga sa time skip itong si Sarada nga yung isa sa magiging susi para maibalik yung mga bagay na nawala sa pinakamamahal niyang si Boruto. At may potential nga na dahil nga sa abilidad na to, maililigtas nga ni Sarada ang Konoha habang tinutulungan niya si Boruto under the shadows. At in the end, mabibigyan nga ng mataas na credit itong si Sarada dahil sa mga tulong na gagawin niya. At dahil dito nga gaganda yung reputasyon niya at magiging candidate nga siya para maging next Hokage. Napakaganda nga ng theory na to, pero hindi ko nga alam kung paano gagana ang isang hamak na Genjutsu bilang pangontra sa tunay na pinagmulan nito, ang Shinjutsu o Divine Miracles, ang milagro ng mga gods. Pero posible nga na at the same level nga itong reality manipulation ni Sarada, considering na yung pangalan nga na Koto Amatsukami, if ever ito man yung abilidad na ginamit dito ni Sarada kay Sasuke, ang ibig sabihin nga ng pangalang ito distinguished heavenly gods, ang 5 Shinto gods na nag-exist at the beginning of the universe, mainly the Supreme God, the God of Conquest and Rule, at ang God of Birth, and 2 others. Kaya posible nga na God level din itong abilidad na to ni Sarada na kayang makipagsabayan nga si Shinjutsu nitong sa Eida. Well, ano sa tingin nyo? Comment down your thoughts and also like and subscribe, at magkita-kits tayo sa susunod na video. Under Senpai out. Peace.